Sa nakaraan ng ating video, ay naisip ng ating bida na perpekto umano ang timing nila Xiaoyu, at dahil sa hindi pa niya kailangang gumawa ng aksyon, ay ma-enjoy pa niya ang pag-earn ng negative points, mula sa mga noble families at scholars sa lugar. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay mabilis na dumating ang tagasilbing ito, at sinabi nga niya na mayroon umanong masamang balita, dahil ang Imperial Dragon Guards ay namataan dito sa Royal Capital, kung saan ay inuumpisahan na din nilang selyuhan ang buong Royal Capital. Kaya naman agad na sinabi ng lalaking ito, na lapastanganan umano ang mga Imperial Dragon Guards upang selyuhan ang Royal Capital, sabay sabi na hindi naman daw ganun kadami ang sundalo ng Imperial Dragon Guards. At wala pa nga daw isang taon ang nakalipas, ay sinakian nila ang mga kabayo nila papasok ng Royal Capital, pero ngayon ay buong Royal Capital na ang nais nilang selyuhan. Pero dahil nga daw sa lawak ng Royal Capital, ay siguradong hindi nila mababantayan ang palibot nito. Sunod ay sinabi nga ng lalaking ito na kailangang linawin ng tagapagsilbi ang lahat, at sabihin kung ano ang talagang nangyari, at kung paano nilang siniselyuhan ang Royal Capital. At dito nga ay sinabi nito, na sumugat umano sila mula sa West Gate, kung saan matapos nilang matalo ang mga bantay, ay diniklara ni Liliang na siselyuhan nila ang Royal Capital, at sino mang umalis ng walang pahintulot ay kanilang papatayin. Bukod doon, ay sinabi nga din niyang namatay sa kamay ng mga Imperial Dragon Guards ang isa sa spy nila, kung saan ay tila manok nga daw ang ginawang pagtuhog sa kanya, at yun nga daw ang binigay na babala nila Liliang. At sinabi nga ng lalaking ito na wala umanong laman ang mga salita ni Liliang, kung saan ay masyado lang daw silang arogante, at ilang libo nga lang daw ang sundalo nila. Kaya kung nanaisin nilang magpadala ng mga tao sa labas ng Royal Capital, ay wala umanong magagawa ang mga Imperial Dragon Guards. Habang ang matanda naman sa kaliwa, ay sinabi na naalala umano niyang nakasalubong niya, ang huling batch ng Song family palabas ng Royal Capital, at nakita nga daw niya ang mga ito habang nasa daan siya at pabalik ng Royal Capital. At sinabi nga nito na nakalayo na umano ang ibang miyembro ng kanyang pamilya, kaya naman ang sinasabi nilang pagselyo sa Royal Capital, ay isa umanong malaking katatawanan. Gayunpaman ay kailangan pa din daw nilang pag-usapan, kung ano ang mga dapat nilang gawin laban sa Imperial Dragon Guards. At dahil sa hindi nga daw nila pinansin ang binigay na babala ng ating bida, at sumama pa din sila sa pag-atake sa Imperial Dragon Guards, ay siguradong masyado umano ang galit ni Shu sa kanila ngayon, at malamang na ang pagpunta nga daw nila dito sa Royal Capital, ay dahil sa kanilang mga noble families, kaya naman kailangan nilang masolusyonan ang bagay na ito kaagad. Pero kailangan nga daw nila ng mga tao upang gumawa ng trabaho wika ng lalaking ito, sabay sabi na silang mga noble family umano, ay wala namang pinagkaiba sa mga aso, kaya napapatanong ito kung bakit daw sila pinagtutuunan ng pansin ng ating bida, dahil wala naman silang sapat na lakas upang maging banta, o mag-ari-arian sa buong universe. Pero tinanong lang naman ng Song family head, kung sa tingin daw ba niya ay hindi nila alam, na ang pamilya ng lalaki ay palihim na nagpapadala ng mga assassins, upang patayin ang mga miyembro ng Sun family. At ngayong Celestial Emperor na nga daw ng West State si Sun Zaiwen, ay siguradong makakatanggap sila ng kaparusahan sa kanilang ginagawa, kaya naman hindi pwedeng maging kampante ang kanilang pamilya. Higit nga daw sa lahat, ay pare-parehas silang nagpadala ng tag 10,000 sundalo, upang palibutan at patayin ang ating bida, at kung talagang kapayapaan daw ang nais ni Shu, ay sana nakabalik na ng buhay ang kanilang mga sundalo. Pero hindi nga daw ganun ang nangyari, dahil kung hindi namatay ay malubha naman ang pinsala ng mga elite army nila, habang ang Sun family na kumampi sa ating bida, ay walang naging problema sa kanilang pamilya at tumaas pa ang status nila, at tamang kinig nga lang din sa chismis si Shu. Na sinasabing hindi pa naman patay ang lahat ng sundalo nila, dahil ilan nga daw sa mga sundalo nila ay buo pa ang katawan, pero wasak na ang utak kakagawa ng homework sa kanyang star chart, gayunpaman ay hindi nga daw alam ng mga noble families, na buhay pa din sila hanggang ngayon. Agad na din siyang natawa, habang napapatanong sa kanyang sarili kung tataas daw kaya ang bigay nila ng negative points, pag sinabi ng ating bida na napagdesisyunan na niya ang magiging kaparusahan nila. Pero bigla nga siyang nakaramdam ng fluctuation ng superpower, mula sa isang B-rank umano na pumasok sa lugar na ito, at dito nga ay nakita niya ang isa sa miyembro ng The Gang, at sinabi na siya pala yung B-rank na nakapasok dito. Samantala sa West Gate naman ng Royal Capital, ay sinabi ng Squirrel na natagpuan na ng kanyang dagang ang ating bida,
kaya naman masyado ang tuwa ni Carol at Xiaoyu, kung saan ay magkasabay pa nga nilang tinanong, kung nasaan na daw ang ating bida ngayon. At sinabi nga nito na nasa lugar umano si Shu, na tinatawag nilang Peach Blossom Manor, at narinig nga ng mga disipulo ng Song family ang sinabi ng Squirrel, sabay sabi na dun daw ang meeting place ng mga family head ngayon. At sinabi nga din ng isa sa kanila, na himiwalay daw pala si Lushu sa pangunahing hukbo nila, kung saan ay nauna na siyang nagtungo dito sa Royal Capital, at dahil dito ay naisip din nilang nais umatake ni Shu mula sa loob ng Royal Capital, at walang duda nga daw na ang kanilang mga noble family ang target niya. Kaya naman ngayong nasa panganib ang kanilang pamilya, ay kailangan umano nilang umalis agad dito, upang ipagbigay alam sa kanilang family head ang sitwasyon. Pero biglang ang nawasak ang dingding na kanilang pinagtataguan, matapos silang hajisan ng trident ng mga sundalo ng ating bida, kaya naman agad na lang din silang napapatanong, kung paano umano ito nangyari, at kung paano nalaman na andito sila. At matapos ngang bumaon sa lupa ang trident, ay agad namang nilabas ng isa sa mga sundalo ng ating bida, ang pangkaraniwang tao na naninirahan sa lugar. At dito nga ay sinabi ni Liliang, na may manggilan ilan umanong nakatakas sa kanila, kung saan ay nais o plano ng mga ito na lumabas ng Royal Capital, sabay tanong kung sila ba ang mga tinutukoy ng ating bida, sabay utos sa mga Imperial Dragon Guards, na ipagpatuloy ang pag-atake at patayin silang lahat. Kaya naman muling nagpatuloy ang kanilang pag-atake, kung saan ay pinaulanan nila ng trident ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Hanggang sa maisip ng isang ito, na maaari umano siyang makatakas pag dumaan siya sa direksyon na yun, dahil sa usok ng alikabok. Pero bigla nga din niyang nakita ang silawit ng trident na mabilis patungo sa kanya, kung saan ay magkabilaan na nga ang naging pag-atake nila sa kanya, kaya naman agad niyang binunot ang kanyang espada, at dahil sa hindi na nga daw sila makakatakas, ay kailangan na nilang lumaban hanggang kamatayan. At sa isang was-iwas nga nito ng kanyang espada, ay nagtilansikan ang mga trident ng Imperial Dragon Guards, kaya naman nakuha pa nitong ngumiti at ipagyabang, na isa umano siyang Stage 2 Cultivator. Pero bigla ngang may trident na nagmula sa itaas, at dito ay sinabi ni Heitan na siya na daw ang bahala, sa mga nakawala sa pinaulan nilang trident, at matapos nga nitong sanggahin ang trident ni Heitan, ay sinabi nitong masyado umanong mabilis si Heitan, at kailangan nga daw niyang tipunin ang lahat ng kanyang superpower upang ilagay sa kanyang espada, upang sanggahin ang pag-atake ni Heitan sa kanya. Pero kahit na ginamit na nito ang buo niyang lakas, ay nasira pa din naman ang kanyang espada, kaya naisip ng lalaking ito na ang pag-atake umano ni Heitan ay mas malakas kumpara sa iba, sabay tanong kung isa daw bang Stage 1 si Heitan. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog, at matapos maputol ang kanyang espada ay agad siyang natuhag ng trident ni Heitan, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos nito, ay sinabi ni Heitan na akala daw niya, ay may thrill ang pag-atake nila dito sa Royal Capital, pero bakit daw masyadong mabilis natatapos ang mga nagaganap nilang laban? Sabay tingin sa mga taong nakikitsismis, at sinabi na naiinip daw siya sa mga laban, kaya bakit hindi sila pumatay ng iba pang mga tao, upang kumalat agad ang reputasyon ng kanilang Imperial Dragon Guards. Pero bigla nga siyang hinampes ng flying sword, ni Zuan at Negrito dahilan upang siya ay magkaroon ng bukol, at agad na tinanong ang dalawa kung ano ang ginagawa nila, at bakit daw siya ang inaatake nila. Magkakampi naman sila, pero hindi naman kumibo ang mga ito. Hanggang sa lumapit nga si Liliang, at sinabi na siya ang nag-utos sa kanila, dahil lumagpas nga daw sa linya si Heitan sa pagkakataong ito, sabay sabi na bilin ng kanilang hari, na bawal silang pumatay ng pangkaraniwang tao, at hanggat maaari ay huwag silang gambalahin sa mga pamumuhay nila. Sinabi nga din ni Liliang, na kung minsan umano ay may mga hindi pangkaraniwang nangyayari sa digmaan, kung saan ay nagkakaroon ng pagpatay sa mga pangkaraniwang tao, kahit pa hindi ito pinag-utos sa mga sundalo. At nangyayari nga daw ito, pag hindi na nila makontrol ang pagiging demonyo nila, at ang dahilan nga daw nito ay ang mga digmaan, na unti-unting binabago ang mga tulad nilang sundalo. Sinabi nga din nito, na bago nila sakupin ang West State, ay pinakiusapan silang lahat ng ating bida, upang panatilihin ang pagiging makatao nila, at bihira nga daw ang leader na tulad ng ating bida, kaya naman hindi sila pwedeng gumawa ng bagay na ikakadismaya niya, at naunawaan nga ni Heitan ang lahat. Habang si Xiaoyu naman, ay naisip na marahil ay totoo ang mga sinabi ni Liliang,
pero pakiramdam nga daw niya, ay mayroong ibang dahilan ang ating bida kung bakit niya ito ginagawa. At yun nga ay ang hindi na siya makaka-earn ng negative points, pag pinatay nila ang mga pangkaraniwang tao, na maaaring magbigay ng negative points ng paulit-ulit sa kanya. Sunod ay sinabi nga ni Liliang na makinig ang lahat sa kanyang utos, at ito nga ay ang magmadali sila, napuntahan ang kanilang hari sa Peach Blossom Hall. Samantala sa Peach Blossom Hall nga, ay sinabi ng mga ito na wala pa ding paggalaw mula sa Divine King's Palace, at maging ang Sword Pavilion nga daw ay wala pa ding ginagawa, kaya napapatanong sila kung ano na ang dapat nilang gawin. Habang ang isa naman, ay sinabing umalis na ng West Gate ang mga Imperial Dragon Guards, kung saan ay unti-unti na nga din daw silang kumakalat sa buong Royal Capital. Pero bigla namang sinabi ng isang ito, na mali umano ang isa, dahil patungo na sa kanila ngayon ang hukbo ng Imperial Dragon Guards. Kaya naman hindi na maipinta ang muka ng mga family heads, at sinabi na nga ng isa na ayon sa chismis ay sakim ang ating bida, kaya ibigay na lang daw nila ang lahat ng kanilang yaman, pero sinabi naman ng isa na outdated na umano ang paraan na yon, at sigurado nga daw na ginamit na din yun ng mga nagtungo sa West State na hukbo nila. Habang si Shu naman ay tamang kinig lang sa pag-uusap nila, at iniisip na habang mas nahihirapan sila, ay mas malaki ang kikitain, o kinikita niyang negative points. Hanggang sa ilang sandali pa nga ang nakalipas, kaya naman masyado ang kanilang gulat, at sabay-sabay na napapatanong kung ang Imperial Dragon Guards na daw ba ang mga parating. At matapos nga silang makarating ng Peach Blossom Hall, ay agad na ipinag-utos ni Liliang na palibutan nila ang buong lugar, kung saan ay wag din nilang haayaan na mayroong makapasok o makalabas. Matapos nito, ay inutusan naman ng Song family head ang kanyang mga tauhan, upang kumpirmahin umano ang bilang ng mga sundalo ng ating bida na nagtungo dito sa kanila. Kaya naman agad silang umakyat sa bakod ng Peach Blossom Hall, at nanginginig nga nilang sinabi na mahigit 4,000 umano. Kaya naman maging ang Song family head ay bigla ding nanginig sa takot, dahil mukhang hindi man lang daw nabawasan ang bilang ng kanilang hukbo, matapos ang mga naganap na labanan sa West State. Sunod ay binuksan nga ni Liliang ang tarangkahan ng Peach Blossom Hall, at dito ay agad nilang naramdaman ang nakakatakot na pressure, na nagmumula sa mga Imperial Dragon Guards na sundalo ng ating bida. At agad nga ding tinanong ng isang noble family head ang mga Confucians umanong nandito sa lugar, kung ano na ang gagawin nila ngayon, at kung mayroon daw ba silang plano. Pero sinabi lang naman nito, na ang mga sundalo umanong nasa harapan nila ngayon, ay ang mga sundalong sum-akop ng isang buong kontinente, kaya ang pangkaraniwang tricks nga daw, ay hindi obra sa kanila. Sabay sabi na wala na umano silang magagawa, kundi gamitin ang kanilang backup plan. Kaya naman agad na humanga ang isang family head na ito, dahil mayroon daw palang alam na backup plan ang mga Confucians na kasama nila ngayon. Pero masyado nga ang gulat ng lahat, matapos na bigla lumuhad ang mga Confucians sa harap ng mga sundalo ng ating bida, at ang backup plan palang sinasabi nila, ay ang pagmamakaawa. Agad nga ding tinanong ng isang ito, kung ano pa daw ba ang ginagawa ng mga batang scholars, sabay utos na lumuhad na din silang lahat, at matapos nga silang makaluhod. Ay agad na sinabi ng mga Confucians, na binabati umano nila ang pagdating ng bagong simbolo ng mga scholars dito sa Royal Capital, sabay sabi na sana daw ay pamahagian sila ng mga bagong kaalaman ng ating bida, upang makatulong sila sa pag-unlad ng panibagong era ng Looniverse. Pero nanatiling ng tahimik ang mga sundalo ng ating bida, at ilang sandali pa ang nakalipas, ay nagniting demonyo ang lahat ng mga ito, at nagbigay ng respeto sa kanilang hari o ating bida, at sinabing nasilyuhan na nila ang buong Royal Capital. At bigla nga ding tinanggal ni Shu ang kanyang maskara, kaya naman masyado ang gulat ng mga ito, habang napapatanong kung kailan pa daw nagtungo si Lu Shu sa kanilang likuran. Pero nakilala naman ng isa ang kanyang kasuutan, gayon na din ang mga aklat ng erehe na daladala niya, at dito ay na-realize nga nila na siya ang namimigay ng mga aklat kanina, at ang isa nilang kasamahan sa symposium na ito ay walang iba kundi ang ating bida. Sunod ay lumapit nga siya sa mga family heads ng nobles, at dito ay tinanong niya kung ano ang sinasabi ng isang lalaki kanina, at kung sino umano ang pinapalayas niya kanina. Sunod ay pinatong nga niya ang kanyang paa sa isang upuan, at sinabi na lumapit umano ang lahat sa kanya, upang kumuha ng libro at basahin nila ang mga nilalaman nito. Dahil maya-maya nga lang daw, ay mayroon siyang nais na sabihin sa mga noble families, matapos dumating ang lahat ng kanyang mga sundalo.
At dito nga ay hindi sila makapaniwala, dahil wala pa pala dito ang lahat ng mga sundalo ng ating bida, sabay tanong sa kanilang sarili kung saan naman kaya sila nagtungo. Hanggang sa mabitawan nga ng Song family head ang pamaypay na hawak niya, kasabay ng pagbagsak nito sa sahig at nanginginig nga niyang sinabi, na hindi umano ito maaari, dahil ang lahat ng plano nila at buo nilang pamilya, ay mawawala o maaari ng mawala, kung saan maging ang mga pinaalis nilang direct descendant, ay naisip nito na hinuli ng ating bida. Samantala sa Royal Capital nga, ay kasalukuyang nagkakagulo ang lahat ng mga tao, at tulad nga ng inaasahan ni Liliang, na nanginginig ang lahat ng mga tumbong nila dahil sa mga binitawan niyang salita, at kahit nga hindi sila nag-iwan ng bantay o sundalo sa West Gate ng Royal Capital, ay walang naglalakas ng loob na lumabas ng Royal Capital. Makikita nga din nating ang babaeng ito, kung saan ay masyado ang galit niya sa kanyang mga tauhan, at tinatanong kung hindi daw ba sila kumain, dahil masyado silang mabagal sa pagkilos. Hanggang sa bigla ngang sabihin ng isa niyang tauhan, na matapos umano ang mga binitawang salita nila Liliang kanina, ay tila mayroon pa ding nais pumasok dito sa Royal Capital, at ang ibig daw bang sabihin nito ay hindi naman talaga nakakatakot ang Imperial Dragon Guards. Anong sinabi mo, tanong naman ito sa kanyang tauhan, ngunit sa paglingon nga niya, ay masyado ang gulat niya sa kanyang nakita, at dito nga ay sinabi niya sa kanyang tauhan, na tignan umano niyang mabuti ang kasuotan ng mga paparating, sabay sabi na yun ng black armor. Dito nga ay sinabi din ng babae na ayon sa chismis, ay lagi umanong nangunguna sa pag-atake, ang mga miyembro ng Imperial Dragon Guards na nakasuot ng black armor, at ang pag-atake nga daw ng ilang dusen ng naka-black armor, ay kayang mayanig maging ang mga bundok, kaya malamang umano na sila ang mga elites ng Imperial Dragon Guards. At matapos nga nilang malaman na mga elites ng Imperial Dragon Guards ang parating, ay biglang naglaho ang mga taong nagkakagulo lamang kanina sa kalsada, dahil nagtago na nga ang mga ito sa kani-kanilang mga bahay. At dito nga ay biglang pinutol ng babae ang hawak niyang stick, at hinampas sa likuran ang tsismoso niyang tauhan, habang tinatanong kung nababaliw na ba siya, at kung hindi ba niya alam na mararamdaman ng mga Stage 1 cultivator, pag may nagmamasid sa kanila. Pero sinabi lang naman ng lalaking ito, na hindi daw ba at wala naman masyadong Stage 1 cultivators ang Imperial Dragon Guards, at ayon nga daw sa chismis na kanyang narinig, ay mayroon lamang 4 o 5 Stage 1 cultivators sa kanila. Pero muli ay tinanong nito kung tanga daw ba ang tauhan niya, upang paniwalaan ang lahat ng naririnig niyang chismis, sabay tanong kung hindi na daw ba gumagana ang kanyang utak. Dahil kung 4 o 5 lang daw ang Stage 1 cultivator sa hukbo nila, ay tingin daw ba ng kanyang tauhan na kaya nilang pabagsakin ang West State, at kung ang mga mamamatay tao umanong bandido na yon ay 4 o 5 lamang ang Stage 1 cultivator, ay sa tingin ba niya maglalakas loob silang pumasok ng Royal Capital, ng nakakabayo? Sabay tanong kung hindi daw kaya ang sinabi sa kanya, ay 40 o 50, at talagang hindi lang gumana ang kanyang utak at pangdinig, kaya ang nasa isip niya ay 4 o 5. Samantala, sa pagpadyak nga ng kabayo ni Zhang ay nadurag ang daanan, kaya naman naisip ng babaeng ito na hindi umano pangkaraniwan ang kanilang mga kabayo, pero yun na daw ba ang lahat, at kung talaga daw kayang nakakatakot nga ang mga Imperial Dragon Guards na dumating. At dahil sa makulit nga ang kanyang tauhan, ay muli itong sumilip kila Zhang, at sinabi na may kasuotan silang black armor, at nakasakay sila sa mga flame cloud steeds. At habang patuloy nga itong nakasilip, ay sinabi niyang kailangan itong makita ng kanyang boss, dahil malamang sa ito na nga daw ang mga tinutukoy niya kanina, pero ang kanyang boss nga ay halos lamunin na siya sa galit, habang napapamura at sinasabi na tumigil na siya sa pagsilip. Hanggang sa bigla nga silang inatake nila Zhang, at tinanong nito kung sino umano ang may lakas loob, upang magmasid o mag-spy sa kanila. Kaya naman biglang naiyak ang tsismosong hindi nakapagsalita, habang ang boss naman niya ay tinawag na Panginoon si Zhang, at sinabi na mga pangkaraniwang mga ngalakal lamang sila. Pero bahagyang ang natahimik at nagdilim ang muka ni Zhang, hanggang sa nagpatuloy na ito at sinabi na maaari pa nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kaya naman masyado ang pasalamat ng tsismoso sa kanyang boss, na sinabi namang huwag nang isipin yun, sabay tanong kung nakita at kilala ba niya ang mga nakasunod kila Zhang. At sinabi nga nila na ang mga nakasunod at nakatali umano, ay ang mga batang henerasyon ng noble families, na ngayon ay mga bilangguna ng Imperial Dragon Guards, kaya malamang umano na nais bunutin ng Imperial Dragon Guards, ang ugat ng bawat noble family dito sa Royal Capital,
Kaya naman magmula umano sa araw na ito, ay siguradong mawawala o maglalaho na, ang makapangyarihang 9 great families dito sa Royal Capital, at tiyak na maaapektuhan nga daw ang lahat ng 95 noble families.